Mga kamanibela, make way dahil this episode tutunghayan naman natin ang ride performances ng Discard Team sa Manibela Challenge Season 1. Kapit lang dahil babalikan natin ang kanilang mga techniques on how they finish the 33 obstacle course with skills and determination. Hawak ang kanilang manibela. Good morning, Philippines! Welcome po muli sa ating Manibela Challenge. Ito po ang inyong host, si Alfred Watermax, at kasama natin dito si Miss Yuan. Good morning mga ka-Manibela. It's another exciting Manibela Challenge today. Yan, nakita natin sa track condition ngayon na talagang tuyo. At kapag ganito ang sitwasyon, talagang makapit naman yung ating gulong sa ating off-road. At sa ngayon, ang mapapanood natin ay ang Team Discarte sa ating Game 2 ng ating Manibela Challenge. Yes, ang Discard Team, of course, binubuo yan ng 10 team member. At ang team na ito ay wala pa silang actually wala pa silang isang taon na magkakasama. Wow. Yes. Meron silang about 50 members pero 20 plus ang motor riders nila. Kung nung ating Day 1, ang napanood natin ay halos majority is puro Triumph motorcycle ang napanood natin. Sa Day 2 natin, Miss Yuan, mapapanood naman natin ang mga naka-BMW. Yan naman, makikita natin yung performance ngayon ng German na motor. Correct, yes. Masusubok talaga natin ng GS. Karamihan ngayon ang gagamitin nila GS 1250 tama? Yes. Alright, so yung ating first rider for today is the number 145, si Sir Ebenezer D. Malanta. Yes. Gusto kong makita ngayon, ano kaya ang diskarte? Kasi yung kanilang pangalan pa lang ng kanilang team ay Discard Team. Discard Team. You know, when it comes to riding po, no, talagang kailangan mo din ng diskarte no? Yes. Lalo na sa daan. Lalo na itong obstacle course natin. And you know, Sir Alfred, no, what's good about this team? What I love about this team is talagang charity riders din sila eh. They grant and delivers assistive devices to physically challenged individuals. Kumbaga, nagdi-deliver sila ng mga wheelchairs, mga assistive medical device. Weekly nilang ginagawa yon. So, yeah, hindi lang basta ride, kundi ride with love. Wow. Kaya pala dito sila ngayon. So, excited na akong mapanood si Sir Ebenezer D. Malanta. Rider number 145. Let's get it on! So far, para sa akin, okay naman siya. Kahit sobrang hirap kasi halos walang tulog eh. Tapos wala din akong energy, hirap na hirap ako sa motor ko, napakabigat. Pero masaya na ako doon. Sa naging run ko, okay naman siya. Kahit na nararan ko na siya, talagang very challenging talaga para sa akin. Mahirap pa rin siya kahit na kailangan mo talagang palaging gawin yan para ma-perfect mo. Medyo napapansin ko, medyo mabilis siya sa switchback. Parang bine-basic ni Sir Yes. Di Malanta itong ating switchback. Oh. Oo nga, parang nakalabas na talaga siya sa motor, ano? Wow, that was Napakagaling. really smooth. Napaka-smooth, napakaganda ng kanyang galaw at wala yata siyang penalty ron, hindi umangat man lang yung pula. Ang totoo kasi pagdating na sa actual na ganyan, ang normal kasi talagang mas may pressure yun, di ba? Mas mahirap, mas nahihirapan ka talaga dahil ang dami ng nag-iingat ka na, may binibit ka, yung mga ganon. Pero sa akin, yung training. Kasi sobrang pagod ko sa training dahil hindi ako ang halos nagte-training dahil sinasamahan ko sila, may nag-drop, magtatayo, tatakbo doon. Ganon ang nangyayari. So para sa akin, mas hirap na hirap ako sa training. Talagang plastado ako sa training. Yes. Ayan. So dito na tayo ngayon sa ating snowman. Galing ng ligo. Mukhang na-practicean maigi. Kung makikita nyo ngayon, yung rider natin, makikita mo kahit na sa kanyang unang taon pa lang, 2021 pa lang siyang nag-ride, makikita mo tama yung kanyang body position. Yeah. Isa sa mga importante yan pag nagra-ride talaga. Yes, sa Sir tight Alfred, yung turn body kanina, kung positioning. mapansin nyo, yung paa niya almost nakaangat na doon, malapit sa upuan. At isa sa napansin ko, compare sa mga previous motorcycle nung nag-perform nung last day, yung first day natin na nag-ride,
Yung BMW na to is napakalaki ng ano niya, yung turning radius niya. Kaya kayang-kaya niya yung obstacle na to. Sa akin GSA, yun yung mas malaking version. Ang gusto ko sana yung mas maliit yung GS lang. Kaso dahil wala nga, yung akin lang available, pati sila rin, wala rin. May problema yung isa namin kaya yun din ang ginagamit nila ngayon. Pagtsaga nila, medyo talagang mabigat siya. Pero para sa akin, basta GS para sa akin, mas madali siyang i-maneuver dito. Kasi malaki ang ano niya, yung clearance ng pag-turn ng kanyang, tapos yung balance niya is hindi sa top heavy, nasa halos sa baba siya. Kaya madali siyang iliko. For me ewan ko sa iba. Ito na yung slalom set 2. And to give you an idea, talaga palang ang background nitong si Ebenezer Di Malanta, kasama ang kanyang mga ka-discard team, ay talagang mahilig pala silang tumulong sa mga charity. Yes. Kaya naman hindi nila pinalampas hindi to. ito papalagpasin. Kahit na first time nila, alam nilang dihado sila kasi yung kalaban nila, mga coaches, Correct. talagang nag-perform sila. Actually, ang ganda ng pangalan talagang parang may diskarte talaga Pero isang beses pa lang sila nakapag-training Hindi paano yon. Ano pa yon? Nagsimula sila ng 5 PM nung Friday, halos wala naman. Dito nga lang sila sa umpisa hanggang 4th. Hindi nga, yung halos karamihan dyan, hindi man nakita yung dulo Pati hindi rin alam na may putik doon. Ito lang talaga sila. Wala, masasabi ko, hindi talaga nag-practice. Kaya ulit-ulit lang dito kami lahat. Sabi nung ding ibang kasama, ang mahalaga makapag-participate dito. Kasi yung charity event, yun yung mahalaga yung makapag-participate kami. Hindi naman para manalo lang. Basta ang sabi namin, maganda matapos, wag yung mag-quit. Kahit na tayo lang, tapos continue lang. Basta mahalaga, maka-finish dito. Baguhan man ang ilang members ng discard team sa pagbibig bike, hindi ito naging hadlang para tapusin ang 33 obstacle ng Manibela Challenge. Bawat isa ay determinado pa ring matapos ang obstacle para sa kanilang chosen charity. Kilalanin pa natin ang iba pang member ng discard team as they tackle their Manibela Challenge experience. Dito lang po yan sa Manibela. Hindi lang basta time trial obstacle challenge itong Manibela Challenge. Dahil ito ay competition where each rider rides for a cause greater than themselves. Isang virtue na dala-dala din ng ating playing team for this episode. Eight months on big bike. Wow. 8 months pa lang. Wala pang isang taon. Baby to. Pero Kumbaga, talagang nakikita mo yung determination kahit na bagong rider sila, Yes. Hindi naging hadlang para sumali sila dito sa ganitong klaseng bike obstacles, buo ang loob. Buo ang loob. Grabe, ito malakas ang loob. Ito naman sigurado, alam mo, naniniwala ako sa kasabihan na kung sino yung palagi mong kasama, magiging ganun ka rin. Correct. Yung team nila palaging nag-charity, di ba? So si Benedict Galasan, so kahit bago pa lang siya sa pagmamotor, mukhang iyon, doon sila kumukuha ng lakas para gawin ito. Kaya nga, sabi mo kanina, narinig mo sila nagkukwentuhan, di ba? Yes. I-enjoy nyo lang. Yeah, let's win this not for us. Let's win this for our chosen beneficiaries. So ready na po ang Essentials. ating rider na number 173, si Benedict Galasan. Alright, so riders ready? Guys, Safe. pinapanood nyo ngayon ang 8-month rider. Pumasa sa Manibela Challenge at isang first aider. Sometimes, kahit na na-practice mo talaga siya na-practice mo ng husto, pero yung pressure, pag nandun ka na, pumasok ka, yung pressure, yung kaba, medyo doon ka nagkakaroon ng problema. Kaya nga sabi nila ang kalaban mo dito, yung sarili mo. And to give you an idea, alam mo ba, first time pa lang niyang ginawa ito. Kumbaga, nag-practice siya, pero isang beses pa lang niyang nagawa yan. So kapag nagawa niyan, ibig sabihin, siya yung parang pangalawang beses pa lang niya to naggagawin. 8 months pa lang naman ako nag-big bike. Pero based sa observation ko, pagka bigla ka nag-sudden stop at lumiko yung manibela mo,
automatic yung dadrop ka. Maliban na lang kung malakas ang binti mo. Napansin nyo, pinipilit ko pa minsan wag mag-drop. Pero talagang pag big bike, sabi nga ng mga coach, drop mo na lang, i-drop mo na lang. Kasi mas importante yung binti mo, yung tuhod mo, yung hita mo kaysa sa motor if ever na, bawa nagkamali ka, mabalian ka pa. At nakatapos! Wow! Congratulations, Benedict Galazan! Nakita mo yung number mo, Talaga 13, 13, 11. Ang mga team mo, nagtatalunan doon. Niyayakap na po, niyayakap na. Apo. Ang nakita kong experience ko dito sa challenge na to is hindi natin masabi mahirap kasi basta enjoy mo lang yung pag-ride. Dapat mag-focus ka lang. Sa pagmamotor kasi matagal na rin ako nagmamotor eh. Pero pagdating dito, malayo, may challenge talaga siya. Hindi biro yung obstacle na dadaanan mo. Medyo challenging sa bawat rider. Alright, so Rider 108, si Edmar Quintos ang ating next participant ngayon. Gamit po niya ngayon ng BMW 1200. So this is a 50cc smaller doon sa gamit nila kanina. Ayan, so BMW din siya. Alright, so... Alright. Ayan na, tinayuan na. Alright. Uy, ang galing. Participant natin, Yan, dapat, yan ang gusto ko. Pag tumatayo na ganyan, magaling yan. Hindi yan makakatikim ng kahit isang semplang. Pagka ganyan, napakagaling. Binati mo na naman. Oh, hindi yan mape-penalty, tinan mo. Wag. Hindi, kita ko pa lang sa standing position niya eh. Kasi, tinan mo, walang penalty. Kita mo na clear niya yon. Hirap na hirap na kung gawin yun eh. Kailangan magkaroon ng communicate bawat isa, mag-meeting, mag-usap kung paano yung gagawin para magul nyo yung tamang oras. Para makatapos ka ng walang tumba, walang gas-gas o naman. Para safe pa rin yung laro. Pa-triple block. Uy, ang Ayun, galing oh! Ang galing nun. Magaling, nun. magaling. May Magaling. Ayan, no, nasa 16 obstacle na agad tayo. At the time is 3 minutes and pa lang. 15 seconds. Napakatulin nito. Matulin. Yes. Matulin. Oh. Kita mo naman. Binasic. Minane. Oo. Oo. Ayan o. There you have it. Nandito na tayo sa ating finish line. Congratulations! Congratulations! You finished it 12. Para sa akin, ano na yan? Talaga nakikita ko naman yung desidido sila eh. Talaga na pinupush nila yung best nila magawa kasi nung practice, mas halos yung iba nga nung practice ayaw humawak ng motor eh. Natatakot sila dahil una, hindi naman kanila yung motor. Siyempre, kahit sino naman. Pero dito, nakita ko, ilan na yung sumasampa. So far, okay naman. No? Nakakatapos naman. Proud ako sa kanila. Simula nung pumunta sila rito, proud ako. Talaga. Yun, tsaka pag-ibig. Bago pa man sumali sa Manibela Challenge, ang Discard Team ay pumipihit na ng kanilang mga manibela papunta sa malalayong probinsya upang maabot ang ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Kung awa ng Diyos manalo, malaking bagay sa amin, yun sa amin eh, open siya kumbaga. Kung meron mga nangangailangan ng mga assistive devices, ng mga wheelchair, nebulizers, etc. mga ganyan, yun yung igagrant namin, gagamitin namin doon. Idadalhin namin kung saan mang kailangan dalhin, sa bahay, kahit gaano kalayo, pinupunta namin yun. Doon namin siya gustong gamitin. Kung titignan, naging talagang dehado ang Discard Team. Dahil hindi tulad ng ibang grupo sa Manibela Challenge, ay halos karamihan ay motorcycle coaches o may mga malawak na karanasan at kasanayan sa pagmamotorsiklo. Ilan sa miyembro ng Discard Team ay baguhan pa lamang sa pagbibig bike. Pero dahil sa kanilang diskarte, their hard work and dedication, they earned and deserved the third place in the competition. At para sa Discard Team, ang tunay na panalo ay higit pa sa pag-akyat sa podium.
nagtatanong mga kamanibela, ang Discard Team ay binubuo ng mga riders mula sa Members Church of God International o MCGI. At misyon nila ang magdala ng tulong at suporta sa mga nangangailangan. Mula sa syudad hanggang sa malalayong probinsya ay naghahatid sila ng tulong sa mga kapuspalad. Gaya ng wheelchair at tungkod o mga nebulizer na nagpapagaan sa paghinga. An act of kindness that spread hope and joy across the communities. Nakilala natin ang Discard Team sa episode na ito at nakita rin natin ang destinasyon ng kanilang mga ride for charity. Abangan naman ang Team Progressive at Team Ducati sa ating mga susunod na episode. Also, don't forget to like and subscribe to our channel for more videos like this. Kita-kit sa susunod na linggo ng marami pang rides for charity. Palaging tandaan, mata sa kalsada, Kamay sa manibela.